Ang ating pangunahing tauhan na si Shota ay ang nag-iisang nakaligtas sa isang pagbagsak ng eroplano. Ayon sa salaysay, nagpagala-gala siya sa kagubatan habang naghahanap ng maiinom na tubig. Napag-alaman din na sa parehong aksidente ay nawala rin ang kanyang mga magulang. Kalaunan, bumigay ang kanyang katawan at unti-unti siyang nawala ng malay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang sundalo ng Special Forces na may takip sa mata at tinanong siya kung gusto pa niyang mabuhay. Nang sumagot si Shota na oo, ipinaliwanag ng lalaki na haharap siya sa isang napakahirap na buhay ng walang tigil na labanan, isang buhay na pagsisisihan niyang hindi na lamang siya namatay sa lugar na iyon. Habang tinatangka ng sundalo na iligtas si Shota, sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga tauhan. Sinabi nila na nasa gitna sila ng isang misyon at ang pagsadyap sa isang batang tulad niya ay magiging sagabal lamang. Dahil dito, nagalit ang lalaki at sinigawan ng mga tauhan, malinaw niyang sinabi na hindi siya tumatanggap ng utos mula sa mga taong mas mahina kaysa sa kanya. Doon nagsimula ang lahat, dahil sa pangyayaring iyon ay naging ampon na anak ni Shota si Gozo Kyohei, ang kapitan ng unit. Pagbalik nila sa base, iniabot ni Gozo kay Shota ang isang revolver at sinabi na mula noon ay kanya na iyon. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang mabuhay kasama ang sandatang iyon at, balang araw, mamatay rin dahil dito. Gayunpaman, sinabi rin niyang malayo pa ang araw ng kanyang kamatayan. Pagkatapos nito, binigyan ni Gozo si Shota ng pagkain at tubig. Sinabi niya na kapag natapos na itong kumain, magsisimula na siyang maging isang mandirigma, bagay na ikinagulat ng bata. Matapos ang pagkain, ibinunyag ni Gozo ang kanyang plano na sanayin si Shota ng walang tigil at hubugin siya bilang isang ganap na mandirigma. Nakilala si Gozo bilang isang bihasang propesyonal sa labanan na nagsasagawa ng mga gerilyang operasyon sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng kanyang sinabi. Sinimulan niyang isa lang si Shota sa samot-saring mahihirap na pagsasanay. Tinuruan niya ito ng iba't ibang sining ng pakikipaglaban at kung paano gumamit ng lahat ng uri ng sandata. Hindi na malaya ni Shota na sa paglipas ng panahon ay naging napakalakas na niya. Dahil dito, wala ng miyembro ng unit ang nang-ahas na maliitin siya. Isang araw, habang nagsasanay kasama ang kanyang kinikilalang ama, napatumba ni Shota ang isang mabangis na baboy ramo gamit lamang ang isang putok ng sniper. Pagkatapos nito, dinala niya ang hayop pabalik sa base. Nang malaman ng iba pang sundalo ang kanyang pinagdaanan, namangha sila sa kanyang pambihirang kakayahan, lalo na't siya ay 10 taong gulang pa lamang. May ilan pang nagsabi na posible siyang may mas malaking talento kaysa sa mismong kapitan, na kilalang may kakayahang tamaan ang kanang mata ng USA mula sa layong 1 kilometro. Makalipas ang 12 taon, isinalaysay na sa loob ng isang kampo ng kalaban ay may mga operatiba na nag-uusap tungkol sa paglitaw ng isang mapanganib na mersenaryong kilala sa pangalang Crimson. Ayon sa kanila, kumakalat ang balita na si Crimson ay isang bihasang sniper na kayang tamaan ang kaliwang mata ng isang lamok mula sa layong 2 kilometro. Dahil sa ganitong kalaban, napagtanto nilang malaki ang posibilidad na sila ay mapuksa. May isang bagong recruit na hindi naniniwala sa ganoong kakayahan at tumutol sa sinasabi ng iba. Ngunit bigla na lamang may hindi inaasahang nangyari, dahil isang bala ng sniper ang tumama sa kanyang ulo mula sa hindi matukoy na direksyon. Dahil dito, nagkagulo ang buong kampo. Ipinaliwanag na ang lugar na kinaroroonan nila ay nasa pinakaloob ng teritoryo ng kanilang hukbo, kaya naniniwala silang imposibleng may kalabang makalusot. Gayunpaman, isang panibagong putok ang umalangaw-ngaw, at sa pagkakataong iyon ay napatay naman ang kanilang general. Samantala, ipinakita si Crimson, na kalaunan ay nakilalang si Shota, na nasa isang malayong gusali at kalmadong tinatapos ang kanyang misyon habang pinupuksa ang buong kampo. Isinagawa niya ang atas na patayin ng general at magdulot ng pinakamalaking pinsala sa unit kapalit ng halagang 50,000 euro. Nang magpasya siyang bumalik upang magulat sa kanyang kinikilalang ama, may isang kalapit na unit ng kalaban ang nakakita sa kanya at agad na sumugod. Dahil dito, napilitan siyang ilabas ang kanyang revolver upang harapin ang mga ito. Pagkakita sa sandata, tinukso siya ng mga kalaban at tinawag na baguhan. Hindi nila alam na may 3 mahalagang bentahe ang revolver kumpara sa ibang sandata. Una, hindi ito madaling pamalya. Ikalawa, gumagamit ito ng malalaking kalibre ng bala na may mataas na lakas ng pagtagus.
At ikatlo, ito ay pinagkalooban ng banal na proteksyon ng Diyosa ng larangan ng digmaan. Sa 3 putok lamang, ipinakita ni Shota ang kanyang lakas at tuluyang nilipol ang buong unit. Matapos ang engkwentro, sinagip siya ni Gozo gamit ang isang helikopter. Habang nasa himpapawid, binati siya ni Gozo sa matagumpay na pagpatay sa ikatlong general sa digmaan. Gayunpaman, ipinaalam din niya na may panibagong misyon si Shota. Ipinaliwanag na kailangan niyang magtungo sa Japan. Inakala ni Shota na isa na namang misyon ng pagpatay ang naghihintay, marahil ay may kinalaman sa punong ministro o sa isang taong may mataas na posisyon. Ngunit pinutol siya ng matanda at sinabi na sa pagkakataong ito ay magtuturo siya sa isang prestihiyosong mataas na paaralan. Dahil marunong magsalita si Shota ng 5 wika, ipinaliwanag ni Gozo na ang kanyang magiging tungkulin ay ang pumasok sa paaralan bilang isang guro sa Ingles. Makalipas ang ilang sandali, inihanda ang isang pekeng pagkakakilanlan at binigyan siya ng lihim na pangalan. Pagkatapos nito, sumakay siya ng eroplano patungong Japan, habang iniisip kung anong uri ng pagsubok ang kanyang kakaharapin. Pagdating sa Japan, huminto muna si Shota sa isang convenience store upang bumili ng pagkain. Namangha siya sa lasa, sa malinis na balot, at lalo na sa murang halaga ng mga produkto. Ngunit ang higit na nakaagaw ng kanyang pansin ay ang kapayapaang namamayani sa lugar. Sa kanyang paligid, ang nakita lamang niya ay mga taong nagde-date, nagpipiknik, at nag-e-enjoy sa kanilang oras. Dahil dito, napaisip siya kung anong klaseng misyon ang maaaring naghihintay sa kanya sa isang bansang napakapayapa. Matapos kumain, nagtungo si Shota sa safe house na inihanda para sa kanya. Pagdating niya sa isang mataas na uri ng residential area, natagpuan niya ang kanyang apartment sa loob ng isang skyscraper at humanga siya sa itsura nito. Napansin din niyang malapit lamang ito sa paaralang pinadalhan sa kanya upang pagturuang pasukan. Pagpasok niya sa loob, may napansin si Shota na kakaiba, ngunit pinili niyang maupo muna. Hindi nagtagal, may isang lalaking biglang sumugod mula sa likuran niya habang may hawak na kutsilyo. Dahil sa kanyang matalas na obserbasyon, agad niya itong napansin. Kumuha siya ng isang bote ng tubig at inihagis iyon sa lalaki upang guluhin ang paningin nito. Pagkatapos ay sinuntok niya ito ng diretsyo sa mukha. Sa ikinagulat ng lalaki, hindi siya umurong at sinubukan pa ring humataw ng buong lakas. Gayunpaman, madali itong iniwasan ni Shota at napalaglag ang kutsilyo. Nang masaksihan mismo ang pisikal na lakas ni Shota, napagtanto ng lalaki na siya nga ang kinikilalang Crimson. Dahil dito, sinunggaban ni Shota ang lalaki sa leeg at tinanong kung sino siya. Agad namang sumuko ang lalaki at inamin na mali ang kanyang naging pagtatansya, dahil inakala niyang kaya niyang talunin mag-isa ang maalamat na Crimson. May bahagyang pagmamataas na sinabi ni Shota na sa susunod ay mas mabuting magdala ito ng 5 tao. Bigla namang may isang dalagang lumitaw sa likuran niya, may hawak na revolver at nakatutok sa kanyang ulo, at inutusang huwag siyang gumalaw. Si Shota, na hindi man lang nagulat, ay kalmadong sinabi na hindi pa nakaangat ang martilyo ng baril. Dahil dito, nabigla ang babae. Agad na humarap si Shota at hinawakan ang silindro ng baril sa isang iglap, saka pinaalalahanan ang babae na maging mas maingat sa susunod. Nagpasalamat ang dalaga sa paalala ngunit ipinaliwanag na kakailanganin pa rin niya iyon, dahil ang tungkulin lamang nila roon ay magbigay ng suporta mula sa likuran. Pagkatapos nito, formal nilang ipinakilala ang kanilang sarili bilang sina Alfie at Malin. Sinabi na si Alfie ay papasok sa akademya bilang isang guro sa sining upang suportahan si Shota at tulungan siyang makibagay sa kultura. Si Malin naman ay papasok bilang isang estudyante upang magbigay rin ng suporta mula sa loob. Ibinunyag ni Shota na naramdaman na niya ang presensya nila mula pa noong pumasok siya sa apartment at naghintay lamang siya upang makita kung ano ang kanilang kakayahan. Tinanong niya kung sadya bang mahina ang naging pag-atake nila para lamang subukan siya. Dahil dito, tila nadismaya ang dalawa, dahil ipinahayag nilang ibinigay nila ang kanilang buong makakaya. Nang tanungin nila kung may nais siyang malaman, tinanong ni Shota kung paano inaasahan ni Malin na magmumukha siyang isang teenager, gayong malinaw na nasa edad 20 na siya. Dahil dito, nina si Malin at ipinaliwanag na dahil makinis at halos walang kapintasan ang kanyang balat, hindi siya agad mapapansin sa gitna ng mga estudyanteng Haponesa. Sumabat si Alfie at sinabihan siyang itigil ang pagbubuhat ng sariling bangko,
dahilan upang muli siyang magalit. Kalaunan, napagdesisyonan ng dalawa na ipaliwanag kay Shota ang detalye ng misyon. Ang layunin ay ang makapasok sa akademya upang protektahan si Sakurako Kujo, ang anak ng presidente ng isang pandaigdigang korporasyon ng militar, na kasalukuyang nag-aaral sa naturang paaralan. Ipinaliwanag na ang tinutukoy na korporasyon ay isang lihim na kumpanyang militar ng Japan na kilala sa pagbuo ng iba't ibang kagamitang pandigma, mula sa mga rocket hanggang sa bala. Ayon sa mga ulat, ginagamit umano nito ang mga karatig bansa bilang daanan upang makaiwas sa mahigpit na patakaran ng bansa hinggil sa pag-export ng armas. Hindi sana ito magiging malaking isyo kung hanggang sa mga bansang kanluranin lamang, ngunit may natanggap na impormasyon na sinimulan ni Presidente Kujo ang pagpapadala ng mga produktong ito sa mga bansang komunista. Sinabi na ang ganitong hakbang ay maaaring humantong sa malawakang pagkawasak ng mundo. Dahil dito, maraming organisasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naging interesado sa sitwasyon. Pinaniniwala ang gagamitin nila ang anak ng presidente bilang panakot o pamuwersa laban sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit kinuha ang isang taong kasing husay ni Shota upang bantayan at protektahan ang dalaga mula sa mga hindi kilalang banta. Inaasahan din na lalapitan ni Shota si Sakurako sa maayos na paraan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa ilegal na pag-export ng armas, nang sa gayon ay maunahan niya ang ibang puwersa. Gayunpaman, itinuturing itong malaking problema dahil wala pa siyang karanasan sa pakikipagrelasyon sa mga babae. Nagbiro si Milan at sinabi na ang marangal at kalmadong anyo ni Shota ay sapat na upang natural na mahulog ang loob ni Sakurako sa kanya. Kinabukasan, base sa impormasyong natanggap tungkol sa target, sumakay si Shota ng bus at doon niya unang nakasalubong si Sakurako. Nang yumandar na ang bus, napansin ni Shota na kakaiba ang kilos ng dalaga. Inisip niya na baka nilalagnat ito o may iniindang sakit. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang koponan gamit ang lihim na komunikasyon at nagtanong kung dapat ba niyang pauwiin ang dalaga. Ipinaalala sa kanya ng grupo na wala siyang karapatan na gawin iyon sa isang taong hindi niya kilala. Si Alfie, na nagmamasid sa buong pangyayari gamit ang isang surveillance drone, ay nagpaliwanag na hindi lagnat ang dahilan ng kilos ni Sakurako. Ayon sa kanya, nahihiya lamang ang dalaga dahil siya ay hinahawakan ng isang mas matandang lalaki na may masamang intensyon na nasa likuran niya sa bus. Doon napagtanto ni Shota na bahagi rin iyon ng kanyang tungkulin bilang bantay. Matapos makaramdam ng paulit-ulit na panghahawak, naglakas loob pa ang lalaki at hinawakan ang dibdib ng dalaga. Dahil dito, agad na kumilos si Shota. Para siyang isang kabalyerong inaasahan ni Sakurako, sinunggaban niya ang braso ng lalaki at kinahit ito hanggang sa halos mabali, dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit. Matapos pagsabihan ang lalaki, nagpasalamat si Sakurako kay Shota sa pagtulong. Madali niya itong binaliwala at sinabi na kailangan niyang matutong lumaban, dahil hindi siya palaging may tutulong sa kanya sa isang larangan ng digmaan. Dahil sa kakaibang paraan ng kanyang pagsasalita, napaisip sina Alfie at Milan kung talagang wala pang ang nakausap na babae si Shota noon. Hindi nagtagal, huminto sandali ang bus. Sinamantala iyon ng lalaki at tumakas pababa, saka tumakbo palayo. Ayaw siyang patakasan ni Shota kaya hinabol niya ito. Naabutan niya ang lalaki sa isang abandonadong eskinita. Nang mapagtanto ng lalaki na hindi na siya makakatakas, naglabas ito ng stun gun at nagbanta na gagamitin iyon kapag lumapit pa si Shota. Sa ikinagulat ng lalaki, nahawakan ni Shota ang kanyang kamay bago pa niya maunawaan ang nangyayari at ibinagsak siya sa lupa sa loob lamang ng isang segundo. Pagkatapos nito, inutusan ni Shota si Alfie na tawagan ang pulisya. Nag-alinlangan si Alfie dahil dapat ay nananatili silang lihim, ngunit nang ipaalala ni Shota na isa siyang mamamatay tao, pumayag din ito sa huli. Matapos maayos ang insidente, isinalaysay na dumating si Shota sa paaralan at doon niya napagtanto kung gaano na karaming oras ang lumipas, dahil matagal siyang naantala ng pulisya matapos nilang maipasa ang Maniokis. Wala na raw siyang magagawa pa tungkol doon. Inutusan siya ni Alfie na agad mag-report sa punong guro, ngunit lubos itong nabigla nang malaman na hindi man lang alam ni Shota kung ano ang punong guro. Ipinaliwanag na dahil pinalaki si Shota ng mga gerilyang taga-Timog Amerika, hindi siya kailanman nakapasok sa kahit anong anyo ng paaralan. Si Milan naman, na nakaayos na sa kanyang klase,
ay nagpaliwanag gamit ang sarili niyang lihim na komunikasyon na ang punong guro ay maihahambing sa isang koronel sa loob ng sistema ng paaralan. Nang marinig iyon, agad na naunawaan ni Shota kung gaano kahalaga ang posisyon ng taong iyon. Dahil dito, nagtungo siya kaagad sa opisina upang formal na ipakilala ang sarili. Pagdating niya roon, nagulat siya dahil ang taong kanyang nakaharap ay hindi mukhang isang koronel sa anumang paraan. Mainit siyang tinanggap ng punong guro at nagbiro pa tungkol sa kanyang kaanyuan. Samantala, abala si Shota sa pagtatangkang alamin kung anong uri ng kakayahan ang pinaghuhusayan ng matandang lalaki. Biglang inabot ng punong guro ang bulsa sa kanyang dibdib upang kumuha ng isang bagay. Dahil dito, agad na inisip ni Shota ang pinakamasamang posibleng mangyari at mabilis ding inabot ang kanyang baril. Mabuti na lamang at napigilan siya nina Alfie at Milan bago pa siya makapagdulot ng malaking gulo. Mula sa bulsa, isang Japanese business card lamang ang inilabas ng punong guro at iniabot ito sa kanya. Tinanggap ni Shota ang business card ng maayos habang formal na ipinakilala ng punong guro ang sarili. Ipinakilala rin ni Shota ang kanyang sarili at humingi ng paumanhin sa kanyang pagdating ng huli. Gayunpaman, sinabi ng punong guro na huwag na niyang alalahanin iyon. Lubos na ikinagulat ni Shota ang kabaitan ng matanda, dahil sa kanyang karanasan sa militar, ang ganitong pagkakamali ay maaaring humantong sa isang mabigat na parusa. Ipinaliwanag ng punong guro na nakatanggap siya ng ulat mula sa pulisya tungkol sa insidenteng hinarap ni Shota, kaya pinuri niya ito sa ipinakitang tapang. Pagkatapos nito, itinalaga niya si Shota bilang assistant homeroom teacher ng Class 2B, ang parehong klase na pinapasukan ni Sakurako at Milan. Habang palabas ng opisina, hindi sinasadyang tinawag ni Shota ang punong guro bilang koronel, na lubos na ikinagulat ng matandang lalaki. Sa kanyang paglalakad patungo sa silid-aralan, napilitan si Alfie na kumpirmahin na ang tanging sandatang dala ni Shota ay ang kanyang revolver. Nang tuluyan ng makarating si Shota sa pintuan ng silid-aralan, inutusan siya ni Milan na pumasok na at siguraduhing kumilos siya tulad ng isang tunay na guro. Binuksan ni Shota ang pinto at inihanda ang sarili sa isang pagsubok na hindi pa niya kailanman naranasan. Pagpasok niya sa silid-aralan, agad niyang nakuha ang atensyon ng mga estudyante sa iba't ibang dahilan. Ang mga babae ay agad na nahumaling sa kanyang presensya at kaanyuan, samantalang halatang nadismaya ang mga lalaki dahil isang lalaki pala ang bagong guro. Kaagad siyang pinagtanungan ng mga estudyante, lalo na ng mga babae, mula sa paborito niyang pagkain hanggang sa uri ng babaeng kanyang dine date. Alam ni Milan na magiging patok si Shota sa mga estudyante, ngunit kahit siya ay hindi inasahan ang ganitong antas ng atensyon. Mabuti na lamang at kabilang si Sakurako, ang kanilang binabantayan, sa mga babaeng humahanga kay Shota. Nang mapansin iyon ni Milan, lihim niyang ipinabatid kay Shota na maaari nilang gamitin ang sitwasyon sa kanilang kapakinabangan. Bago ang lahat, kailangan munang ipakilala ni Shota ang sarili. Humarap siya sa klase at nagsalita sa mahinahon at kontroladong tinig. Ipinakilala niya ang sarili bilang assistant homeroom teacher at bagong guro sa Ingles. Binanggit din niya na marunong siyang magsalita ng 5 wika at inanyayahan ang sinumang interesadong matuto na lumapit sa kanya tuwing break time. Gaya ng inaasahan, lalo pang nahulog ang loob ng mga babae at hayagan nilang ipinahayag ang paghanga sa kanya. Samantala, may isang lalaking estudyante na may lihim na pagtingin kay Sakurako ang nakitang nagngangalit sa selos nang makita siyang namumula habang nakatingin sa bagong guro. Ang homeroom teacher naman ay tila humanga sa mga kwalipikasyon ni Shota. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang mga libangan, saglit niyang naisip ang pag-i-sniper, ngunit alam niyang hindi yun maaaring banggitin. Kaya sinabi niyang ang pangunahing libangan niya ay weight training, bagay na lalo pang pumukaw sa interes ng mga estudyante. Gayunpaman, may isang lalaking estudyante na may putol-putol na buhok ang labis na napuno ng galit at inggit. Ayon sa ipinakita, sinabi rin niya noon sa kanyang mga kaklase na ang libangan niya ay weight training, ngunit pinagtawanan lamang siya. Ang makita ang ibang reaksyon ng mga kaklase sa isang gwapong guro na may kaparehong libangan ay hindi niya kinaya. Dahil dito, nagpulupot siya ng isang malaking papel at buong lakas itong ibinato patungo kay Shota, determinado na bawasan ang dating at presensya ng guro. Sa ikinagulat niya, si Shota, na nakatalikod na noon, ay mabilis na nasalo ang papel bago pa ito tumama sa likod ng kanyang ulo.
Walang emosyon niyang inihulog ang papel sa basurahan. Dahil sa simpleng kilos na iyon, lalo pang humanga ang mga babae at mas tumindi ang paghanga nila kay Shota. Sa oras ng break, nagkalat ang mga babaeng estudyante sa buong paaralan upang hanapin si Shota, ngunit hindi nila ito matagpuan kahit saan. Gaya ng iba, nais din siyang makausap ni Sakurako, ngunit para sa mas personal na usapan. Nang malaman ito ni Melan, agad niyang kinontak si Alfie at nagtanong kung may nakikita ba itong galaw ni Shota sa surveillance, dahil hindi rin niya ito makita. Matapos maghanap sandali, natuntun ni Alfie si Shota, ngunit napansin niyang hindi ito nasa maayos na kalagayan. Dahil dito, agad niyang inalerto si Melan. Mabilis na nagtungo ang dalawa sa lokasyon upang alamin kung ano ang nangyayari. Samantala, sa likod ng isa sa mga gusali ng paaralan, nakipagkita si Shota sa isang estudyanteng nag-imbita sa kanya upang pag-usapan si Sakurako. Nang makita niyang may hawak na baseball bat ang estudyante, nalito siya at nagtanong kung miyembro ba ito ng baseball club. Naiinis na sumagot ang estudyante na kabilang siya sa tinatawag na Go Home Club. Lalong nalito si Shota at nagtanong kung may ganoong club nga ba, dahilan upang lalo pang maubos ang pasensya ng estudyante. Sa puntong iyon, inamin ng estudyante na ayaw niya kay Shota dahil sa paraan ng pagtingin ni Sakurako sa kanya, na tila nahuhumaling. Sumagot si Shota na hindi niya alam kung paano siya tinitingnan ni Sakurako at sinabi niyang aalis na siya dahil wala siyang balak maglaro ng baseball. Bigla na lamang nagwala ang estudyante at sumugod sa kanya habang hawak ang bat, hayagang ipinapahayag na balak niyang basagin ang ulo ni Shota. Sa unang hataw, madali itong iniwasan ni Shota at sinabi na mali ang distansya nito. Dahil sa galit, sunod-sunod pang humataw ang estudyante, ngunit patuloy lamang na iniiwasan ni Shota ang mga palo habang pinapayuhan pa ito kung paano tama ang pag-swing. Kalaunan, nagsawa si Shota sa pakikipaglaro at pinatumba ang estudyante gamit ang isang banayad na hampas ng palad sa noo, dahilan upang mawalan ito ng malay. Sa sandaling iyon, dumating sina Alfie at Melan at nagulat nang makita na bukod sa lahat ng naganap, may nabugbog na estudyante si Shota sa mismong unang araw niya sa paaralan. Pagkatapos ng insidente, binuhat ni Shota ang nawalan ng malay na estudyante sa kanyang balikat at dinala ito patungo sa infirmary habang naglalakad sa mga pasilyo. Namangha ang mga estudyanteng nakakita sa pangyayari. May ilan na nakilala ang estudyante bilang isang kilalang pasaway mula sa Class 2B at inakalang nasaktan lamang ito dahil sa kalokohan. Samantala, ang mga babaeng estudyante ay abala sa pagtatanong kung sino ang gwapong guro na kasama nito. Sinubukan nina Alfie at Melan na pahupain ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga estudyante na nadapa lamang ang pasaway at nawalan ng malay. Pagdating nila sa klinika ng paaralan, inihiga nila ang estudyante sa kama. Tinanong ni Melan si Shota kung naiintindihan ba niya ang sitwasyong idinulot niya. Sumagot si Shota na kahalintulad lamang iyon ng isang beses na sinubukan niyang pabagsakin ang kanyang kinikilalang ama at siya naman ang napuruhan. Doon nila napagtanto kung gaano kalayo ang buhay ni Shota mula sa pagiging normal. Hindi nagtagal, dumating ang health attendant kasama ang punong guro, kapwa hinihingal. Ipinaliwanag na nakatanggap sila ng maraming ulat mula sa mga estudyante tungkol sa nangyari, kaya napilitan silang personal na beripikahin ang sitwasyon. Habang sinusuri ng health attendant ang kalagayan ng estudyante, tinanong ng punong guro kung ano ang tunay na nangyari. Agad namang sumagot si Melan at sinabi na nadulas umano ang estudyante sa balat ng saging at nawalan ng malay matapos tumama ang ulo sa sahig. Ipinaliwanag niya na, nadatnan lamang ni Shota ang estudyante sa ganoong kalagayan kaya siya na mismo ang nagbuhat at nagdala rito papunta sa klinika. Biglang sumingit ang health attendant at sinabi na ang uri ng pinsala ay hindi tugma sa simpleng pagkadulas at pagkahulog. Idinagdag pa niya na hindi sila madaling malinlang. Sinimulan ng matandang lalaki ang isang mahabang sermon, ikinukwento na 40 taon na siyang nagtatrabaho bilang nurse at may hawak din siyang black belt sa karate. Sa huli, sinabi niyang malinaw na ang estudyante ay tinamaan ng isang palm strike mula sa isang tao. Pagkatapos nito, humarap siya kay Shota at diretsahang inakusahan siya, dahil sa anyo at tindig pa lamang ay mukha na raw itong may kaalaman sa martial arts. Labis na nagulat ang punong guro sa paratang at hindi agad makapaniwala, ngunit tahimik siyang naghintay na pabulaanan ni Shota ang akusasyon.
Hindi pa rin tumigil ang matanda at pinilit si Shota na umamin bago pa magising ang estudyante. Dahil sa paglala ng sitwasyon, lihim na kinausap ni Melan si Shota at sinabi na hindi ito ang oras para manatiling kalmado, dahil maaari talaga siyang matanggal sa trabaho kapag lumabas ang katotohanan. Gayunpaman, kalmado lamang na sumagot si Shota at sinabi na walang dapat ikabahala, dahil alam niyang hindi haantong iyon sa malaking eskandalo. Dagdag pa niya, naniniwala siyang magagawa pa rin niyang protektahan ang target kahit bigla siyang mawalan ng trabaho. Ilang sandali pa, nagising ang estudyante at sumigaw habang tinitiyak kung buhay pa siya. Maya-maya, nakilala niya ang paligid at napagtantong nasa klinika siya ng paaralan. Nang tanungin ng health attendant kung si Shota ba ang may gawa ng nangyari sa kanya, sandaling pinag-isipan ng estudyante kung ilalantad niya ito, ngunit sa hindi malinaw na dahilan ay pinili niyang manahimik. Inakala ng matanda na ang pananahimik ay dahil sa takot, kaya nagpa siya siyang tawagan ang pulisya upang i-report ang insidente bilang pananakit. Sa kanyang ikinagulat, pinigilan siya ng estudyante at sinabi na nasaktan lamang siya dahil sa pagkahulog at hindi na kailangang palakihin pa ang usapin. Hindi naniwala ang health attendant at sinubukang idiin pa ang tanong, ngunit nagalit ang estudyante at sinigawan siya, tinawag siyang isang walang ngiping matanda at sinabing makialam na lamang ito sa sariling gawain. Gaya ng inaasahan, napunta ang galit ng matanda sa kawalan ng galang ng estudyante imbes na sa mismong insidente. Habang dumaraan ang pasaway sa tabi ni Shota, pabulong niyang sinabi na pagbabayaran niya ito sa ginawa sa kanya. Dahil sa magaspang na asal ng estudyante, nagawang linisin ng grupo ang sitwasyon at sa huli ay nakalabas si Shota ng walang kaso. Habang papalabas na sila, casual na binanggit ni Shota na magkahawig ang mga pasaway at mga mersenaryo pagdating sa pagprotekta sa kanilang reputasyon. Ipinaliwanag niya na sinugal niya ang ideya na ayaw ng pasaway na kumalat ang balita na siya ay napabagsak lamang ng isang bagong guro sa paaralan. Nang marinig ito, humanga sina Alfie at Melan at nagkasundo silang si Shota ay tunay na hindi karaniwang mersenaryo. Nagpasya ang koponan na ipagpatuloy ang kanilang tungkulin na protektahan ang kanilang prinsesa. Habang naglalakad, nagbiro si Melan at inihalin tulad ang kanilang misyon sa Mario Brothers, ngunit gaya ng inaasahan ay hindi ito naunawaan ni Shota. Samantala, may isang kahinahinalang estudyanteng palihim na sinusundan si Sakurako, habang iniisip na kailangan lamang niya itong mahuli at mapapasakan niya na ang mundo. Kalaunan, natagpuan ng koponan si Sakurako na nagpapalit ng sapatos sa harap ng locker room ng paaralan, kaya napagtanto nilang pauwi na siya. Nagpahayag ng pag-aalala si Alfie tungkol sa kakaibang kaugalian sa Japan na pagpapalit ng sapatos kahit may mga tagalinis naman ang paaralan. Tinukso siya ni Melan at tinawag na Mangmang, dahilan upang mauwi ang dalawa sa pagtatalo at tawagan ng pangalan. Habang umaalis si Sakurako, may napansin si Shota na hindi pangkaraniwan kaya inutusan niya sina Alfie at Melan na huminto muna. Itinuro niya na habang umaalis ang ibang estudyante, may isang partikular na estudyanteng nananatiling nakatayo sa locker room. Mas nakababahala pa, dahil nakapwesto ito mismo sa likod ng locker ng sapatos ni Sakurako. Sa parehong sandali, nakita ang estudyante na nag-aayos ng isang maliit na silaipan sa ilalim ng locker upang makakuha ng litrato ng hindi napapansin. Habang tinatawag ni Shota ang pansin nito, biglang kinuha ng kakaibang estudyante ang sapatos ni Sakurako at sinimulang singhutan iyon na parang iyon ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Kahit may hinala pa rin si Sakurako, naunawaan ni na Alfie at Melan ang sitwasyon at hiniling kay Shota na pabayaan na lamang ang estudyante. Ipinaliwanag nila na isa lamang itong manyak na karaniwang tinatawag sa Japan bilang hentai. Bagamat ang salitang iyon ay kilala na sa iba't ibang panig ng mundo, wala pa ring ideya si Shota kung ano ang ibig sabihin nito. Habang patuloy na inaamoy ng kakaibang estudyante ang sapatos, ipinakita na nag-iisip siya ng isang malaswang pantasya kung saan si Sakurako ay isang dominante at siya ay alipin nito. Ipinaliwanag ni Alfie sa naguguluhang si Shota na may mga taong sira ang pag-iisip na nagnanakaw ng gamit ng iba at ginagamit iyon upang magpantasya nang hindi man lang nakikipag-usap sa mismong tao. Tumanggi si Shota na maniwala na may umiiral na ganoong klaseng tao. Para sa kanya, may mas malalim na motibo ang estudyante, kaya nagpasya siyang personal itong kausapin at imbestigahan. Nang umalis si Shota, nag-alala si Melan kung magiging maayos ba ang lahat.
Ngunit sinabi ni Alfie na hayaan na muna siya, dahil kailangan niyang maranasan ang mga ganitong bagay upang mas maunawaan ang mundo. Inutusan niya si Melan na sundan si Sakurako at subukang makipagkaibigan dito upang maging mas madali ang misyon. Agad na umalis si Melan, iniwan si Alfie upang bantayan ang sitwasyon ni Shota at tiyaking hindi ito mauuwi sa mas malaking gulo. Habang naglalakad pauwi ang kauna-hinalang estudyante, abala siyang nakatitig sa mga larawang kuha niya kay Sakurako kanina. Sa hindi niya namamalayan, lumitaw si Shota sa likuran niya na nakadisguise at biglang isinuklob ang isang plastic na bag sa kanyang ulo. Mahinahon ngunit may banta, inutusan siya ni Shota na makipagtulungan kung nais pa niyang makalabas ng buhay. Dahil sa matinding takot, sumunod ang estudyante. Dinala siya ni Shota sa isang abandonadong bodega, kung saan itinali siya sa isang upuan. Sinimulan ni Shota ang may sensing pagtatanong, tinatanong kung anong organisasyon ang kumuha sa kanya, habang tinatakot siya gamit ang isang piraso ng basag na salamin. Mukhang walang alam ang bata, kaya isa-isang binanggit ni Shota ang mga kilalang lihim na organisasyon at tinanong kung alin doon ang kinabibilangan niya. Idinagdag ni Shota na nakapatay na siya ng mga miyembro mula sa lahat ng pangunahing lihim na grupo at hindi magiging exception ang bata kung patuloy nitong tatangkaing saktan si Sakurako. Halos mamatay sa takot, agad na ipinaliwanag ng estudyante na wala siyang balak na saktan ng dalaga sa anumang paraan. Gayunpaman, hindi pa rin naniwala si Shota. Inakusahan niya ang bata na baka sinusubukan nitong lagyan ng lason o pampasabog ang sapatos ni Sakurako habang pinaglalaroan niya ang mga iyon kanina. Ipinagtanggol ng bata ang sarili at sinabing imposibleng makakuha ng ganoong mga bagay ang isang ordinaryong sibilyan sa makabagong Japan. Sa kabila nito, nagpa siya si Shota na itaas pa ang antas ng interogasyon. Sinabi niya sa bata na babalatan niya ang balat sa leeg nito. Ipinaliwanag niya na kapag gumalaw o umurong ang bata, patunay iyon na isa siyang ahenteng target si Sakurako. Ngunit kung matiis niya ang sakit, nangangahulugan naman na isa siyang taong may mas malalim at masamang intensyon. Sa narinig na kondisyon, ang batang basang-basa na sa sariling likido dahil sa takot ay lalo pang nagpanik. Biglang nagkunwari si Shota na aatakihin siya. Dahil dito, tuluyang nawala ng kontrol ang bata, umihi sa sarili, at nawala ng malay. Mula sa naging reaksyon nito, nakumpirma ni Shota na hindi ito isang ahente. Hindi nagtagal, dumating si Alfie at pinasalamatan si Shota dahil napigilan nito ang sarili na talagang saktan ang estudyante. Dinala nila ang bata sa isang hintuan ng bus at iniwan doon upang magising at makabawi. Pagkatapos nito, umalis silang dalawa upang ipagpatuloy ang pagbabantay kay Sakurako. Samantala, naabutan ni Melan si Sakurako at nagkunwaring pareho sila ng pupuntahan. Hindi nila alam na may isang propesyonal na sniper na nag-aabang lamang ng utos upang barilin si Sakurako. Nang makita ng sniper na papalapit si Melan sa target, nagpasya siyang maghintay muna ng mas perpektong pagkakataon, dahil ayaw niyang masira ang kanyang misyon. Si Melan naman, na walang kamalay-malay sa panganib, ay masayang nakikipagkwentuhan kay Sakurako tungkol sa make-up at iba pang bagay. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang dayuhang kasalukuyang nag-aaral sa Japan. Nang marinig niyang hindi pinapayagan ang make-up sa mga paaralang Hapones, ninas siya at binatikos ang sistema ng edukasyon dahil sa pagiging mahigpit. Ikinwento pa niya na sa ibang bansa, malaya ang mga estudyante sa pananamit, kilos, at maging sa paninigarilyo. Namangha si Sakurako sa antas ng kalayaang mayroon ng ibang mga estudyante. Sa hindi niya namamalayan, nasa gilid na pala siya ng daanan. Nawalan siya ng balanse at muntik ng mahulog sa kalsada kung saan may paparating na sasakyan. Sa kabutihang palad, dumating si Alfie sa tamang oras at nasadyap siya bago pa siya masagasaan. Dahil dito, nabasa si Alfie ng tubig mula sa isang malaking baha na nasaboy ng dumaraang sasakyan. Gayunpaman, hindi niya iyon inalintana, basta't ligtas at maayos si Sakurako. Gulat na gulat si Sakurako at agad siyang nagpasalamat kay Alfie, kasabay ng paghingi ng paumanhin dahil nabasa ang suot nitong damit. Sa ikinagulat niya, kumandat si Alfie at tinawag siyang isang prinsesa na muntik nang masira ang kanyang kasuotan. Mabilis namang nilinaw ni Sakurako na hindi siya prinsesa, ngunit iginiit ni Alfie na ayon daw sa utos ng Diyos sa 7 araw ng paglikha, ang lahat ng babae ay mga prinsesa.
Hinawakan ni Alfie ang kamay ni Sakurako at sinubukang halikan iyon, ngunit si Milan, na matagal nang pinagmamasdan kung paano siya nagpapakitang gilas kay Sakurako, ay tuluyang napuno. Sa isang mabilis at malakas na galaw na parang si Chun-Li sa Street Fighter, agad niyang pinatumba si Alfie. Matapang niyang sinabi na hindi pinapayagan sa Japan ang paghalik sa kamay ng isang babae. Inatake pa niya ang pinanggalingan ni Alfie, at nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa, na para bang mga pas ang nag-aaway. Matapos panoorin ang palitan nila ng maaanghang na salita, tinawag sila ni Sakurako na isang nakakatawang grupo na nag-aaway na parang magkakapatid. Pagkatapos nito, nag-usap ang mga assassin sa isa't isa, at doon nalaman ni Milan mula kay Alfie na may taong nagtangkang tumarget kay Sakurako. Samantala, sa rooftop, nakatutok pa rin ang paningin ng sniper kay Sakurako nang biglang lumitaw si Shota at walang pag-aatubiling pinasabog ang ulo nito. Napaisip si Shota kung sino-sino ang mga taong nasa likod nito at kung balak ba nilang hulihin si Sakurako. Makalipas ang gabing iyon, sa loob ng silid ni Sakurako, napansin ng kanyang katulong na si Kanae na paulit-ulit ang pagbuntong hininga ng dalaga. Tinanong niya kung ano ang bumabagabag sa kanya. Agad na nabahala si Sakurako, ngunit pinaalalahanan siya ni Kanae na tawagin siya sa pangalan, gaya ng bilin ng kanyang ama. Nag-atubili si Sakurako ngunit sumunod din, at doon lamang hamupa ang inis ng katulong. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Kanae si Sakurako na huwag kalilimutan ang kanyang dangal bilang anak ng pamilyang Kujo, isang marangal na angkan na umiiral pa mula pa noong panahon ng Heian. Matapos mapagsabihan, maingat na tinanong ni Sakurako si Kanae kung naranasan na ba nitong umibig. Saglit na inabot bago na unawaan ni Kanae ang ibig sabihin ng tanong, at nang maintindihan niya ito, ipinaliwanag niya kung paano naaapektuhan ng pagiging bahagi ng sambahayang Kujo ang mga relasyon. Agad namang itinanggi ni Sakurako na siya ang umiibig, ngunit ikinagulat niya nang sabihin ni Kanae na walang patakaran ang pamilya na nagbabawal umibig sa isang karaniwang tao. Ipinaliwanag ni Kanae na kahit isa siyang katulong ng pamilyang Kujo, isa pa rin siyang babae higit sa lahat, at kakampi siya ng lahat ng babaeng umiibig. Hinawakan niya ang mga kamay ni Sakurako at nakipag-pinky promise, sabay sabing sinusuportahan niya ang magiging pasya nito. Tuwang-tuwa si Sakurako sa pagkakaroon ng kakampi, ngunit hindi niya narinig ang huling sinabi ni Kanae, na ang ginoong inaasahan niyang pinag-uukulan ng damdamin ni Sakurako ay isang makatuwirang tao. Samantala, ang tinutukoy na ginoo ay abalang nagpapaputok ng baril sa mga target na dummy sa isang training arena, at bawat bala ay eksaktong tumatama sa bullseye. Sinuri ni Milan ang mga target na dummy at napansin niyang bahagyang pakaliwa ang pagkakatama ng mga bala. Dahil dito, nagtanong siya kung bakit, bullseye, ang tawag kung hindi naman nasa gitna ang mga tama. Ipinakita ni Alfie ang isang diagram ng katawan ng tao at ipinaliwanag na nasa kaliwang bahagi ang puso ng tao. Napahiya si Milan at ininsulto si Alfie, sinasabing nagyayabang lang ito. Pagkatapos, pinuri ni Alfie si Shota at sinabing sa antas ng galing nito, kaya niyang manalo ng gintong medalya sa Olympics. Tinawag naman ni Shota ang Olympics na isang paligsahang pang-amateur at sinabi niyang wala siyang interes doon dahil isa siyang propesyonal. Pagkatapos nito, humingi siya ng impormasyon kay Alfie tungkol sa organisasyong kalaban. Ngunit nang mapansin ni Shota ang tila walang kasiglas-siglang kilos ni Alfie, hinanapan niya ito ng paliwanag kung maayos ba nitong ginagampanan ang trabaho nito. Ipinaliwanag ni Alfie na si Milan ang intelligence specialist ng grupo. Tumingin sila sa kanya, at nang mapansing siya ang tinatanong, sinabi ni Milan na ginagamit na niya ang lahat ng koneksyon at resources niya, ngunit wala pa rin siyang nakukuhang kahit anong lead. Napansin ni Shota na malinaw na may sapat na pondo ang organisasyon dahil nakakuha sila ng sniper. Tinawag niya ang lalaking napatay niya kanina na isang trained soldier, at binanggit na hindi basta-basta na ipapasok sa Japan ang isang sniper rifle. Sinuri niya ang mga litrato at tinukoy ang pangalan ng armas, ang taon ng paggawa nito, at ang bansang pinagmulan. Sinabi ni Alfie na kung Dragunov ang usapan, malalaman agad nila kung sino ang nasa likod nito. Biglang naglabas si Milan ng palakol at tinawag siyang tanga, sabay sabing walang matinong tao ang maglalakad sa kalsada na may hawak na dagwang palakol. Sa kabila ng kanilang pagtatalo, nagkasundo rin silang hindi nila matutunton ang organisasyon batay lamang sa pinagmulan ng armas,
kaya't wala silang magagawa kundi maghintay at tumugon na lamang sa mga galaw ng kalaban. Binuksan ni Shota ang CCTV footage at sinabi sa kanyang mga kasamahan na kailangan nilang ipagpatuloy ang pagbabantay kay Sakurako at maghintay ng utos mula sa last boss. Sumang-ayon ang lahat, ngunit biglang natarante si Alfie nang makita sa monitor si Sakurako na nagpapalit ng damit. Hindi niya napigil ang pagmasdan ito at pasalamatan ang kanyang kapalaran, ngunit biglang namatay ang TV. Doon niya nakita si Melan na may hawak na baril at matalim ang tingin sa kanya. Sinubukan ni Alfie na pakalmayan siya, ngunit sinabi ni Melan na nagpa-practice lamang siya ng marksmanship. Ilang saglit pa, sunod-sunod na bala ang humadjabis sa ere, at napilitan si Alfie na umiwas para sa kanyang buhay. Habang nagkakagulo ang dalawa, napaisip si Shota tungkol sa misyong ibinigay sa kanya ng kanyang ampon na ama. Hindi tulad ng mga dati niyang misyon na malinaw ang layunin at hindi nangangailangan ng masyadong pag-iisip, ang kasalukuyang misyon ay napakalabo ng tunay na pakay. Naisip ni Shota kung sapat na bang protektahan lamang si Sakurako, ngunit ramdam ng kanyang isip na may mas malalim pang dahilan sa likod nito. Samantala, sa ibang lugar, matagumpay na natapos ng isang military squad ang kanilang suppression mission. Habang nagdiriwang ang mga miyembro, may isang mausisang sundalo ang naghanap sa last boss sa loob ng gusali. Nang makita niya ito, nalito siya sa tanawin, nakatingala lamang ang matandang lalaki sa kalangitan. Kinausap ng sundalo ang kanyang commander at sinabing tila may iniisip ng malalim ang last boss. Dahan-daang nagsalita ang matanda at sinabi na iniisip niya kung ang parehong gabing kalangitan na kanyang tinitingnan ay konektado rin ba sa Japan. Nang gabing yun din, nanaginip si Shota tungkol sa kanyang nakaraan. Sa panaginip, naalala niya kung paano siya natagpuan ng kanyang ampon na ama na halos nasa bingit na ng kamatayan, kung paano siya pinalaki at sinanay ng napakahigpit hanggang sa maging isang propesyonal. Pagsapit ng kanyang pagtanda, nakilala siya sa pangalang Crimson, isang bansag na nagmula sa dami ng dugong panadinak ng kanyang mga kalaban sa bawat misyon. Noong mga panahong iyon, sinasabing pinaghaharian niya ang larangan ng labanan gamit ang nag-aapoy na pulang apoy. Ngunit ngayon, may takot siyang nararamdaman na balang araw, ang parehong apoy na iyon ang tutupok at magpapaabo sa kanya. Kinabukasan, nagising si Shota na walang suot at nagpa siyang mag-ehersisyo ng bahagya. Sa kasamaang palad para kay Alfie, pumasok ito sa silid ng hindi man lang kumakatok. Dahil doon, isang imaheng hinding-hindi niya makakalimutan ang agad na tumatak sa kanyang isipan. Pilit niyang inaalis sa isip ang nakita at pabirong sinabi na kailangan daw niyang makipag-date sa 6 na magkakaibang babae para, malinis, ang kanyang mga mata. Habang nagbibihis si Shota para pumasok sa paaralan, tinanong niya si Alfie kung magaling ba ito sa ganong klaseng misyon. Nagyabang naman si Alfie na kaya niyang tapusin iyon sa loob lamang ng isang araw. Dahil nagtataka kung bakit pumasok si Alfie sa kanyang silid, tinanong siya ni Shota kung ano ang pakay niya. Biglang kumapit si Alfie sa kanya at sinabi na nag-aalala lamang siya, dahil napakalaki raw ng pagkakaiba ng mundo ng digmaan at ng tahimik na buhay sa Japan. Hinikayat niya si Shota na mag-almusal muna silang dalawa bago pumasok sa eskwela. Sumang-ayon si Shota at nagtungo sila sa paaralan. Makalipas ang ilang minuto sa loob ng silid-aralan, nagbasa si Shota ng isang English novel para sa mga estudyante. Habang ginagawa niya iyon, halatang humahanga sa kanya ang mga babaeng estudyante. Napansin ni Melan kung gaano kapula ang mukha ni Sakurako, kaya tinukso niya ito at tinawag na cute. Samantala, isang lalaking estudyante na nagngangalang Hideki ang ninas kay Shota dahil nahuhumaling ang mga babae rito. Sa isip ni Hideki, nais din niyang maging popular, at para sa kanya, hindi ang itsura ang mahalaga kundi ang kadalisayan ng pagkatao. Kasabay nito, matalim namang tumitig si Fuse sa guro, habang si Sakurako naman ay tahasang nakatingin kay Shota ng may paghanga. Makalipas ang araw na iyon, sa loob ng banyo ng paaralan, nilapitan ni Hideki si Fuse. Nang makita niyang galit at puno ng puot ang mukha nito, sinabi ni Hideki na kakampi siya. Naguguluhan, pinaalalahanan ni Fuse si Hideki na isa lamang siyang loner. Tinanggap iyon ni Hideki, ngunit agad naman siyang nagyabang tungkol sa kanyang kayamanan. Kinumpirma ni Fuse na mayaman nga siya, at sinabi ni Hideki na kung magsasanib puwersa sila,
kaya niyang bayaran ang mga delinkwenteng tatawagan ni Fuse upang bugbugin si Shota. Sandaling nag-isip si Fuse at agad niyang nagustuhan ang ideya. Nagkamay silang dalawa bilang tanda ng kanilang alyansa. Agad na kinontak ni Fuse ang mga delinquent sa iba't ibang panig ng lungsod at nangakong babayaran sila para sa gagawin nilang trabaho. Dahil dito, nagmamadali silang dumating sakay ng kani-kanilang sasakyan, sabik na sabik sa misyong nakaatang sa kanila. Kinabukasan, habang bumababa si Sakurako mula sa bus at naglalakad papasok ng paaralan, hinahangaan ng mga estudyante ang kanyang kagandahan. Samantala, sa isang bus na nakaparada hindi kalayuan sa eskwela, minomonitor ni Alfie at Milan si Sakurako gamit ang isa sa kanilang mga drone. Pinuri ni Alfie ang kagandahan ni Sakurako, at kahit si Milan ay napilitang aminin, sa sarili niyang estilo, na mas nangingibabaw si Sakurako kaysa sa kanya. Gayunpaman, dahil sa paraan ng kanyang pananalita, nagkaroon pa rin siya ng kaunting pag-asang may tsansa siya. Agad namang binasag ni Alfie ang ilusyon na iyon, at muntik na silang mag-away. Litong-lito, tinanong ni Alfie kung bakit tila pabaya si Sakurako, dahil sa lahat ng pamantayan, dapat daw ay mahigpit siyang binabantayan at hindi basta naglalakad mag-isa papunta sa paaralan. Diretsahang pinaalalahanan ni Milan si Alfie na iyon mismo ang dahilan kung bakit sila inuupahan. Gayunman, pinaalala ni Alfie sa kanya ang impluwensya at kapangyarihan ng mga makapangyarihang tao. Nang maunawaan ni Milan ang ibig niyang ipahiwatig, ipinaliwanag niya na alinsunod iyon sa mga patakaran ng Atori Academy, kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga estudyante gamit ang mga pribadong sasakyan. Hindi raw pinapayagan ng paaralan ng classism, dahil magkakahalong antas ng lipunan ang pumapasok doon. Dagdag pa ni Milan, ang motto ng paaralan ay kasarinlan at sariling sikap. Ngunit inintindi ito ni Alfie bilang isang aral para sa mga mayayamang estudyante na matutong makihalubilo at matuto mula sa mga karaniwang tao. Ipinagpatuloy ni Milan ang paliwanag at sinabi na noong una, nais ng ama ni Sakurako na pumasok ang anak niya sa isang all-girls school hanggang kolehiyo. Gayunpaman, iginiit mismo ni Sakurako na mag-aral sa Atori Academy. Habang minamasdan si Sakurako, napansin ni Alfie na tila nabibighani ang bawat lalaking madaanan nito habang naglalakad. Sinabi naman ni Milan na ganoon din ang epekto ni Shota. Pinanood nila si Shota habang papasok sa paaralan at nakita nilang maraming babae ang humahanga at nahuhumaling sa kanya. Napatingin si Alfie sa dalawang tanyag na figure at nasabi na sana'y isa silang maharlikang magkasintahan kung ipinanganak sila sa ibang panahon. Bahagyang sumang-ayon si Milan, ngunit idinagdag niyang palaging may kaakibat na gulo kapag ang isang prinsipe at prinsesa ay nagkakatuluyan. Inutusan ni Milan si Alfie na itutok ang kamera ng drone sa unahan ni Shota. Nang gawin niya iyon, nakita nila si Fuse na may kasamang grupo ng mga delinquent, humaharang sa daraanan ni Shota. Mapang-asar na binati ni Fuse ang guro, ngunit casual lamang ang naging tugon ni Shota. Dahil dito, lalo pang nena si Fuse, ngunit nanatili pa rin siyang hadlang sa daan. Habang mino-monitor ang sitwasyon sa pamamagitan ng drone, tinawag ni Milan at Alfie si Fuse na parang taong bundok dahil nagdala pa ito ng maraming kasama matapos siyang pabagsakin ni Shota dati. Sinabi ni Alfie kay Milan na may isang malaking problema, na hindi mahalaga ang dami ng kalaban kapag kaharap na ang maalamat na Crimson. Dahil tila naunawaan ni Shota ang sitwasyon, tinanggal niya ang kanyang kurbata at hinamon si Fuse na sumama sa isang mas tahimik na lugar. Pumayag si Fuse at nagtungo sila sa tabing ilog. Doon, mayabang na ipinahayag ni Fuse na 20 laban sa isa ang laban at wala raw pagkakataong manalo si Shota dahil sa lamang nila sa bilang. Binigyan niya ang guro ng opsyon na umiyak at humingi ng tawad upang siya'y patawarin. Laking gulat nila nang ibalik ni Shota ang parehong kondisyon. Idinagdag pa niyang sana'y hindi na sila umabot sa ganito dahil guro nila siya. Pinagtawanan siya ng mga delinquent at nagkasundo silang mahina raw sa math si Shota. Sa dalawang salita lamang, iniutos ni Fuse ang pag-atake. Sabay-sabay na sumugod ang mga delinquent, ngunit isa-isa silang tinamba ni Shota na parang walang kahirap-hirap. Nataranta ang iba nang makita nilang perpekto at mabilis niyang pinabagsak ang kanilang mga kasama. May ilan na nagsabing hindi raw tao si Shota, ngunit kalmado niyang sinabi na tao siya, sadyang sinanay lamang sa larangan ng digmaan. Habang patuloy niyang pinapabagsak ang karamihan,
ang natitirang mga kalaban ay nagpanik at sumigaw na hindi raw sila nasabihan kung gaano kalakas si Shota. Nagalit si Fuse sa mga kasamahan niya dahil nabigo silang pabagsakin ng iisang tao lamang. Dahil dito, pasigaw niyang inutusan ng mga biker na sagasaan si Shota. Agad namang pinaandar ng isa sa mga delinquent ang motorsiklo at buong lakas na sinalakay ang guro sa Ingles. Ang sumunod na pangyayari ay ikinagulat ng lahat ng nakasaksi, dahil hindi nila inakalang tatapakan ni Shota ang motorsiklo, sisipain ng rider na parang bola, at pababagsakin ito. Pagkatapos, binuhat niya ang motorsiklo at saka umupo rito na parang wala lang. Tuluyang hindi nakapagtimpi si Fuse at Pasiga na inutusan ang iba na sabay-sabay salakayin si Shota. Ngunit lalo siyang nabigla ng paandar ni Shota ang motorsiklo at diretso itong sumugod sa kanya na parang nagwawalang toro. Bigla itong huminto ilang pulgada lamang mula sa mukha ni Fuse. Pawis na pawis si Fuse at napaupo sa lupa sa sobrang takot, kahit pilit pa rin niyang pinapakitang matapang siya. Sinabi ni Shota na dapat magpasalamat si Fuse dahil maayos ang security system ng mga motorsiklo sa Japan. Pagkatapos, kalmado niyang tinanong ang mga delinquent kung gusto pa ba nilang ipagpatuloy ang laban o hindi. Matapos mag-isip sandali, gumawa ng matalinong desisyon ang mga delinquent, nagpaalam sila kay Fuse at tumakbong palayo. Laking gulat ni Fuse sa kanilang ginawa kaya't inutusan niya silang bumalik, ngunit pinatahimik siya ng mga ito at tinawag pa siyang duwag dahil hindi siya mismo lumaban. Ang ilang lalaking nanatili ay pinayuhan si Fuse na sumuko na, dahil kahit noong 20 pa sila ay wala na silang laban, lalo na ngayon. Paan ng inis, nagngangalit si Fuse at sinigawan si Shota, tinatawag itong isang manlalaban. Kalmadong tinanong ni Shota kung ano ba talaga ang gusto niya, saka tinawag si Fuse na duwag. Inamin ni Fuse na magaling nga si Shota sa pakikipaglaban, ngunit tinanong niya kung may lakas loob ba talaga ito. Nang itanong ni Shota ang ibig niyang sabihin, iminungkahi ni Fuse na magdesisyon sila sa pamamagitan ng isang chicken race. Sumakay siya sa isa pang motorsiklo at hinamon si Shota sa laro kung saan ang unang magpreno habang patungo sila sa pader ang siyang matatalo. Nag-init ang ulo ni Milan nang makita niyang pumayag si Shota sa ganoong kabaliwang hamon. Agad niyang inutusan si Alfie na i-connect siya kay Shota. Nang mabuksan ang komunikasyon, tinanong niya kung seryoso ba itong tatanggap sa hamon. Nang kumpirmahin ni Shota, tinanong siya ni Milan kung tanga ba siya, dahil maaari naman daw niyang tapusin ang lahat sa simpleng pagpapatamba sa kanila. Tinanong din niya kung ano ang gagawin nito sakaling matalo siya sa chicken race. Sumagot si Shota na malalaman na lang niya. Iyon kapag narating na niya ang tulay, sa kanya pinutol ang audio. Pasiga na sinisi ni Milan si Alfie, sinasabing sinuwi ni Shota ang mga utos. Nag-alala siya sa magiging reaksyon ng boss kapag nalaman ito. Inutusan niya si Alfie na ibalik ang audio, ngunit ikinagulat niya nang tumanggi ito. Dahil sa galit, sinapak niya si Alfie at tinawag itong tanga, ngunit sinabi ni Alfie na hindi kailanman matatalo si Shota. Naalala ni Alfie ang araw na pinatumba ni Shota si Fuse nang subukan nitong umatake. Sa halip na iwanan ito, binuhat pa ni Shota ang bata at dinala sa infirmary. Tinanong noon ni Alfie kung bakit napakabait niya sa isang taong kalaban niya. Doon ikinwento ni Shota ang nakaraan, kung paano may isang batang sundalo, mas bata pa sa kanya, ang sumama sa kanyang unit habang sila'y nakikipaglaban sa mga gubat ng Timog Amerika. Kahit napakabata pa nito, pinayagan silang isama siya sa digmaan ni Shota at ng last boss dahil kailangan nitong buhayin ang kanyang pamilya. Noon, naging malapit si Shota sa bata at tinuruan pa niya ito ng wikang Hapon. Ngunit sa kasamaang palad, kinabukasan matapos niyang turuan ang bata kung paano magpaalam sa Japanese, napatay ito sa labanan. Dahil doon, napagtanto ni Alfie na ang dahilan kung bakit tinulungan ni Shota si Fuse ay dahil kamukha nito ang batang sundalong minsang nawala sa kanyang buhay. Habang pinapanood ni Alfie ang paghahanda nila sa karera, napansin niyang nakangiti si Shota kahit binabastos at minamaliit siya ni Fuse. Dahil dito, naisip ni Alfie na mas bagay pala kay Shota ang maging guro kaysa manatiling isang mersenaryo. Nagsimulang bumuhos ang ulan sa lugar, at habang pinapaandar nila ang kanilang mga motorsiklo bilang paghahanda, inanunsyo ng referee na sisimulan ang karera sa sandaling tumama sa lupa ang lata na kanyang ihahagis.
Masama ang pakiramdam ni Malin tungkol sa mangyayari, ngunit sinubukan siyang pakalmayan ni Alfie sa pagsasabing guro si Shota at alam nito ang ginagawa niya. Tumanggi si Malin at iginiit na isa pa rin siyang maalamat na mersenaryo. Gayunpaman, patuloy na sinuportahan ni Alfie si Shota at sinabi na posibleng maging isang alamat din ito bilang guro. Dahil sa kuryosidad, inabangan niya ang magiging resulta ng karera. Makalipas ang ilang segundo, inihagis ng referee ang walang lamang lata sa ere. Sa sandaling tumama ito sa lupa, sabay na rumagasa ang mga motorsiklo. Biglang bumili si Shota at mabilis na tumungo patungo sa pader. Pinabilis din ni Fuse ang kanyang takbo, dahilan upang mag-alala ang kanyang mga tauhan. Sa kabila nito, hindi nag-alinlangan si Shota at hindi man lang binawasan ang kanyang bilis kahit papalapit na nang papalapit ang pader. Natarante si Malin sa kanyang nakita, dahil alam niyang kung bumangga sila sa pader sa ganoong bilis, tiyak na mamamatay si Fuse. Si Alfie naman ay humanga pa sa tapang ni Fuse, ngunit si Malin ay mas nag-alala sa kinabukasan ni Shota bilang guro. Sa isip niya, kung mamatay si Fuse dahil dito, tiyak na katapusan na iyon ni Shota. Ngunit sinabi ni Alfie na mangyayari lamang iyon kung pababayaan ni Shota ang bata, at sigurado siyang hindi gagawin ni Shota ang ganung bagay. Habang papalapit sila sa pader, napalingon si Shota kay Fuse at nakita niyang isinusugal ng bata ang lahat para lamang mailigtas ang kanyang dangal sa paaralan. Sa huling sandali, sa matinding takot na maduraj na parang keso, biglang nagpreno si Fuse. Kaagad namang kumilos si Shota, tumalon siya mula sa kanyang motorsiklo at sinagip ang bata. Ginamit niya ang sariling katawan bilang panangga habang bumabagsak sila sa lupa, upang maprotektahan si Fuse mula sa pinsala. Samantala, ang mga motorsiklo ay tuluyang bumangga sa pader. Tumayo si Shota kahit may sugat na sa noo at may bahid ng dugo, at agad niyang tinanong si Fuse kung ayos lang. Nagising si Fuse at nang makitang ligtas siya, sinuri niya ang paligid at napagtantong si Shota ang nagligtas sa kanya. Matapos masigurong hindi nasaktan ang bata, napahinga ng maluwag si Shota at tahimik na tumalikod, tinawag ni Fuse si Shota at tinanong kung bakit niya siya iniligtas, at kung bakit hindi na lang siya iniwan. Doon napagtanto ni Shota na ang ugat ng lahat ng kilos ni Fuse ay ang pagiging palaging nag-iisa nito. Napakuyom ang kamao ni Fuse matapos marinig ang mga salita ni Shota, at mariin niyang sinabi na huwag siyang kawan. Sa kanyang alaala, binalikan niya kung paano siya napabayaan ng kanyang mga magulang at kung paano niya kinailangang mabuhay mag-isa sa isang mundong walang pakialam sa kanya. Lumapit si Shota at ipinaliwanag na sa mundong kanyang kinagisnan, hindi iniiwan ang mga bata ng mag-isa, hindi dahil sa awa, kundi dahil mahalaga rin sila bilang mga kasangkapan sa labanan at paggawa. Sinabi niyang nabuhay siya sa isang mundong ang buhay ng bata ay kasinggan lamang ng balahibo. Ngunit para kay Fuse, ibang problema ang kinahaharap nito, ang hindi pag-abot ng kamay sa iba sa kabila ng matagal na pag-iisa. Pagkatapos nito, iniunat ni Shota ang kanyang kamay patungo kay Fuse. Nabigla ang bata nang makitang may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Mahinahon sinabi ni Shota na hindi siya nag-iisa, at kung sakaling makaramdam siya ng galit o pagnanais manakit, maaari siyang lumapit sa kanya. At kung sakali mang nauwi iyon sa santukan, handa raw siyang harapin si Fuse ng paulit-ulit, gaano man karaming beses ang gustuhin niya. Biglang napaiyak ang bata at nagsimulang manginig, tanda ng tuluyang pagbagsak ng kanyang emosyon. Sa puntong iyon, tahimik na pumayag si Shota at nanatili sa tabi niya. Mula sa malayo, inamin ni Malin na humanga siya sa mainit na dugo at pagiging totoo ni Shota. Sumang-ayon siya, tulad ni Alfie, na hindi naman talaga kumikilos si Shota ng taliwas sa kanyang likas na pagkatao. Paglabas nila sa tabing ilog at habang pauwi na sina Shota at Fuse, kinumpirma ni Fuse na kakalipat lang ni Shota sa kanilang bayan. Dahil doon, inalok niya itong tulungan sakaling may kailangan ito. Pumayag si Shota ngunit gumamit ng kakaibang mga termino sa pagsagot, kaya nahirapan si Fuse na intindihin ang sinasabi nito. Samantala, napagtanto ni Malin na kailangang linisin ng kanilang organisasyon ang kalat na naiwan ng ginawa ni Shota at Fuse, at ang pinakamasama pa, siya mismo ang naatasang mga siwan nito. Habang naglalakad pabalik sa paaralan ng dalawang lalaki, nakamasid si Hideki mula sa malayo. Sa galit, isinumpa niya si Fuse at tinawag itong duwag.
Binago niya ang kanyang isip at nanumpang gagawin ang lahat upang mapatalsik si Shota sa Atori Academy. Pagkalipas ng ilang araw, makikitang niyakap at pilit hinahalikan ni Hideki ang isang portrait ni Sakurako sa loob ng kanyang silid. Biglang pumasok ang kanyang mga kasambahay upang maglinis matapos magpaalam, kaya dali-dali niyang tinakpan ang larawan at namula sa hiya dahil muntik na siyang mahuli. Sa galit, sinigawan niya ang mga ito dahil pumasok daw sa kanyang silid ng walang pahintulot at tinakot pa silang sisibakan. Inutusan niyang umalis ang matatandang kasambahay, at nang makalabas ang mga ito, ipinagpatuloy nila ang paglilinis sa ibang bahagi ng bahay habang nag-uusap. Isa sa kanila ang nagsabing tiyak na magagalit ang amo kung hindi nila malilinis ang silid ni Hideki. Ngunit sinagot siya ng isa pang kasambahay na huwag mag-alala, dahil abala palagi sa trabaho ang matanda at bihira itong umuwi. Kapag umuwi man daw ito, diretso lang itong pumupunta sa villa sa Izo, kung saan nililinis at hinahangaan nito ang paborito niyang florera. Gaya ng kanilang sinabi, sa sandaling iyon, ang ama ni Hideki ay abalang tinatitigan ang kanyang florera na tinatawag niyang kakimon, isang pambansang kayamanan. Samantala, sawang-sawa na ang mga kasambahay sa asal ni Hideki. Ginagawa raw nito ang lahat ng gusto niya dahil sobra siyang nasanay sa pera. Umu-order pa ito ng pagkain kahit kaya naman nila itong ipagluto. Naiinis sa kanilang mga paalala, tinawag ni Hideki ang mga kasambahay na mga hamak na nilalang at sinabing wala silang karapatang diktahan kung paano niya gagastusin ang kanyang allowance. Tahimik lamang silang tumingin sa kanya nang may paghuhusga at sa isip nila'y nangakong sisikaping hindi maging katulad ni Hideki ang kanilang mga anak. Pagkalipas ng isang linggo, tumugtog si Sakurako ng piano sa klase ng musika, at buong klase ang pumalakpak sa kanyang husay. Kinumpirma ni Alfie at Melan na wala pa ring anumang kaina-hinalang galaw sa paligid ni Sakurako. Gaya ng nakasanayan, napag-usapan nilang tahimik ang lahat mula nang mangyari ang insidente ng sniper, at naging payapa ang mga sumunod na araw. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Melan si Alfie kung ano na ang pinagkakaabalahan ni Shota, dahil hindi niya ito nakita mula pa kaninang umaga. Iniulat ni Alfie na kasalukuyang pinagsasabihan si Shota ng principal. Matapos marinig iyon, agad na umalis si Melan sa music room. Ipinatawag ni Principal Tasaki si Shota. Sa loob ng opisina ng punong guro, ipinaliwanag ni Tasaki na may seryosong reklamo laban sa kanya. Gaya ng nakasanayan, mahigpit at tuwid umasta si Shota, para bang kausap niya ang isang koronel. Maayos niyang tinanong kung ano ang kanyang nagawang mali. Bilang sagot, ipinakita ni Tasaki ang mga litrato ni Shota habang binubugbog ang mga delinquent sa tabing ilog. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Shota na iyon ay mga kuha lamang mula sa isang extracurricular lesson na ginawa nila kamakailan, at wala siyang nakikitang problema roon. Ngunit ipinaliwanag ng punong guro na ang mga litratong iyon ay naipamahagi na sa PTA. Dahil hindi alam ni Shota kung ano ang PTA, inihambing niya ito sa NATO, sa pag-aakalang ito ang bersyon ng Asya. Kinailangan pang linawin ni Tasaki na ang PTA ay nangangahulugang Parent-Teacher Association. Kahit matapos ang paliwanag, tila kampante pa rin si Shota. Gayunman, binalaan siya ng punong guro na huwag maliitin ang PTA dahil mas malaki pa raw ang kapangyarihan nito kaysa sa kanya bilang principal. Parang tinamaan ng kanyan si Shota sa balitang iyon, sapagkat ang taong itinataas niyang parang koronel ay wala palang laban sa PTA. Ikinwento rin ni Tasaki ang tungkol sa presidente ng PTA, si Ginang Ushijima, na asawa ng isang miyembro ng kapulungang panlalawigan. Habang inuunawa ni Shota ang lawak ng impluwensya ng mga ito sa isang demokratikong bansa, ipinakita ng punong guro ang isang misteryosong liham na kumakalat, isang panawagang patalsikan si Shota. Kung hindi raw ito masusunod, ilalabas sa internet ang mga video ng pakikipag-away niya sa mga estudyante. Napagtanto ni Shota na maaaring malagay sa alanganin ang kanyang misyon. Nagpasya siyang imbestigahan ang kaso. Tiyak siyang hindi siya isusumbong ni Fuse sa PTA, kaya naniwala siyang may 3 taong tumulong upang mabuo muli ang grupo. Pinaghinalaan niya kung sino ang nasa likod nito at tiniyak sa punong guro na aalamin niya ang buong katotohanan. Pagkatapos ng pulong, kinausap ni Shota ang kanyang mga kasamahan at ipinaalam sa kanila ang sitwasyon. Sa panahong iyon, umuwi na si Sakurako ng mas maaga para sa kanyang mga aralin. Hindi nagtagal,
nagsimulang magpalaganap si Ginang Ushijima ng mga papel na nagpapakita kay Shota na nananakit ng mga estudyante, at tinakpan pa ang kanyang mga mata sa mga larawan, na parabang sapat na iyon upang maiwasan ang paninirang puri. Dahil sa tila kalmadong kilos ni Shota, natanong ni Alfie kung ano ang balak niyang gawin. Si Milan naman ay nakaramdam ng kabaligtaran at tinanong siya kung ano ang plano niya laban sa PTA. Sa pagiging walang muwang sa usaping sibilyan, tinawag ni Shota ang PTA bilang akademikong bersyon ng NATO. Doon napagtanto ng kanyang mga kasamahan na hindi talaga niya nauunawaan kung ano ang PTA. Ipinaliwanag ni Alfie na ang PTA ay isang lupon na nagbabantay sa kaayusan ng paaralan. Nang marinig ito, kumalma si Shota at sinabi niyang walang problema dahil siya ay nasa panig ng nagwawasto ng kaayusan. Humingi ng paliwanag si Alfie, kaya ipinaliwanag ni Shota na nagbibigay lamang siya ng gabay pang edukasyon sa mga bata. Hindi lubos na sumang-ayon si Milan. Ipinaalala niya na maraming nasugatan at hindi na ito panahon ng mainit-ulong dramang guro. Ayon sa kanya, nagbago na ang panahon. Sumabat si Alfie at sinabing kung ganoon, kailangan lang nilang likhain ang panahong babagay kay Shota. Nagpalitan sila ng opinyon hanggang sa tanungin ni Alfie kung may nakalap na ba siyang intel kung sino ang nasa likod ng lahat. Ngumiti si Milan at sinabing natukoy na niya ang salarin. Ipinakita niya ang mga larawan ni Hideki Mogi, isang mayamang binata na siyang nagplano ng buong pangyayari at lihim na nag-record nito upang ilaglag si Shota. Tinanong ni Alfie ang motibo ni Hideki. Ipinaliwanag ni Milan na may lihim itong pagtingin kay Sakurako, kaya tiyak na kinamuhian nito si Shota na popular sa mga babae. Napagtanto ni Alfie na masalimuot ang sitwasyon dahil hindi nila basta may tuwid si Hideki gaya ng ibang delinquent, maghihiganti lamang ito kung pilitin. Sumang-ayon si Milan, ngunit iginiit na kailangan pa ring lutasin ang kaso. Habang sila'y nag-iisip, ikinagulat nila nang biglang isara ni Shota ang binabasang ulat at sabihing kaya niyang tapusin ang problema sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Nagtaka ang dalawa at humingi ng detalye. Kinagabihan ding yun, hinarap ni Hideki si Fuse dahil bigo itong mapaalis si Shota kahit malaki ang ibinayad niya. Galit niyang sinumbatan si Fuse sa pagiging sunod sanyeran sa guro. Ngunit ipinaliwanag ni Fuse na hindi masamang tao si Shota. Lalong nagalit si Hideki at sinabing hindi sila nasa isang soap opera, kaya dapat magising na siya sa katotohanan. Ipinakita ni Hideki ang artikulong inilathala niya at sinabing oras na lamang bago tuluyang masibak si Shota. Tiningnan niyon ni Fuse at malamig na sinabi na wala nang saysay ang makipag-usap pa sa kanya. Tinapik niya si Hideki sa balikat at habang papalayo, sinabi niyang umaasa siyang magbabago ito balang araw at kapag nangyari iyon, maaari silang maglaro sa arcade ng magkasama. Sa galit, tinapakan ni Hideki ang lupa at tinawag si Fuse na duwag at oportunista na pera lang ang habol. Naiwang mag-isa, inisip ni Hideki na lahat ay sumasabay sa himig ni Shota dahil lamang sa itsura nito, kaya nagpasya siyang ipalasap dito ang tunay na impyerno. Nang gabing iyon, nagmaneho ang 3 ahente sa lungsod habang nakadisguise ang anyo. Kasama nila sa sasakyan si Hideki na nakagapos, nakabusalan habang umiiyak. Ilang oras bago iyon, nagkita ang mga ahente sa isang lugar na hindi gaanong malayo sa gate ng paaralan. Nakadisguise sila bilang mga magnanakaw at matiayos ang naghintay hanggang makaalis si Hideki sa loob ng campus. Sa mga sandaling iyon, naipamahagi na ni Mrs. Ushijima ang lahat ng flyers tungkol kay Shota. Napansin niya, gayunman, na hindi yun pinansin ng mga estudyante. Ipinahayag ng mga ito na edited umano ang mga larawan o gawa lamang ng isang taong halatang naiinggit sa guro. Dahil dito, binaliwala ng mga estudyante ang isyo, inisip na peke lang iyon, at ipinagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Samantala, nang makaalis si Hideki sa compound, ninas siya dahil hindi gumagana ang kanyang plano. Kaya sinubukan niyang makipag-ugnayan sa isang marketing firm upang ikalat ang video ng pakikipaglaban ni Shota sa mga delinquent. Habang abala siya rito, hindi niya namalayan na may itim na van na sumusunod sa kanya hanggang sa huminto ito sa gilid ng kalsada. Sa loob ng ilang segundo, siya ay dinampot at binyantaan na sumama ng tahimik bilang bihag para sa negosasyon sa kanyang ama. Kung hindi siya susunod, babaliin umano ang kanyang ilong. Pagkatapos nito, isinakay siya sa sasakyan at mabilis na umalis patungo sa dilim ng gabi.
Makalipas ang mahabang biyahe, dumating sila sa isang abandonadong bodega. Doon, itinali ang mga kamay at paa ni Hideki at isininturan siya sa isang upuan. Maya-maya, nagising ang binata. Nang matanggal ang tape na nakasara sa kanyang bibig, agad siyang sumigaw at inutusan ang mga dumukot sa kanya na palayain siya. Nagbanta pa siya na ipapakulong niya ang mga ito gamit ang koneksyon ng kanyang ama sa matataas na opisyal sa loob ng pulisya. Sa kanyang pagkabigla, biglang bumukas ang isang screen sa harap niya. Ipinakita roon ang countdown ng mahigit 3 oras na nagsisimulang magbilang pababa. Sumigaw si Hideki at sinabi na inaasahan siyang umuwi, at kapag nalaman ito ng kanyang ama, siguradong matatapos na ang lahat para sa mga dumukot sa kanya. Isang tinig ang sumagot at nagsabing hindi naman siya pinapansin ng kanyang ama. Idinagdag pa ng tinig na tila mas mahalaga sa matanda ang mga mamahaling anti-gang pag-aari nito kaysa sa sariling anak. Dahil dito, lalo pang nagalit si Hideki. Nagpatuloy ang tinig sa panunukso sa binata. Ipinaalala nito na ang kakulangan ng pagmamahal ng magulang ang dahilan kung bakit baluktot ang kanyang personalidad, at iyon din ang dahilan kung bakit hindi malalaman ng kanyang ama na nasa panganib siya. Patuloy na tumutol si Hideki at iginiit na tiyak na malalaman ng kanyang ama ang nangyayari. Gayunman, ipinaalam ni Shota, na siyang nagsasalita, na nakontak na nila ang matanda sa pamamagitan ng pagpapadala ng litrato ni Hideki habang nakagapos. Ang hinihingi nila ay 3 mahahalagang anti-gang gamit, ang puting porselanang mula sa Chinese Ming Dynasty, isa mula sa Korean Yi Dynasty, at ang Japanese Keikiman or pot. Nang marinig ito ni Hideki, napagtanto niyang ang mga iyon ay lihim at pinakamahalagang koleksyon ng kanyang ama na nagkakahalaga ng humigit kumulang 600 milyong yen. Dahil dito, nag-alinlangan siya kung darating pa ang kanyang ama upang iligtas siya. Pagkatapos ay lumantad si Shota at naghamon ng pastahan kung darating ba ang ama ni Hideki bago matapos ang oras. Ipinaliwanag niya na kung mangyayari iyon, ibig sabihin ay umalis ng maaga ang mayamang tagapagmana sa kanyang opisina, nagtungo sa Izo upang kunin ang mga gamit, at saka nagmadaling pumunta sa kanilang lokasyon. Makalipas ang 3 oras, tinukso ni Shota si Hideki dahil nawawala na ang dating kumpiyansa nito. Sumigaw ang binata at sinabing manahimik siya. Patuloy silang naghintay, at nang umabot na sa 1 minutong nalalabi ang timer, isang sasakyan ang biglang dumating sa lugar. Lumitaw ang ama ni Hideki, desperadong hinahanap ang kanyang anak. Agad na napuno ng tuwa si Hideki nang makita ang kanyang ama. Sa kanyang sorpresa, tinanggal ni Shota ang maskara at inilantad ang kanyang mukha. Nang mapagtanto ni Hideki na si Shota iyon, nagsalita siya ng bastos. Paalala ni Shota sa kanya na guro pa rin siya nito. Tinanong naman ni Hideki kung tama bang kumilos na parang terorista ang isang guro. Sumagot si Shota na mula pa noong sinaunang panahon, may mga guro at doktor na naging terorista at revolusyonaryo. Sinabi ni Hideki na tiyak na matatanggal sa trabaho si Shota, ngunit inilabas ng guro ang isang kutsilyo at inutusang tumahimik ang binata. Ipinaliwanag ni Shota na ang kalayaan sa pananalita ay hindi basta ibinibigay, kundi ipinaglalaban-laban sa mga nasa kapangyarihan, kahit sa pamamagitan ng karahasan. Kaya kung nais ni Hideki na magsalita ng malaya, kailangan niyang ipaglaban ang kanyang kalayaan, tulad ng nangyari sa French Revolution. Samantala, nakita ng ama ni Hideki ang kanyang anak at lumapit dito. Sa sandaling iyon, inilantad ni Shota ang kutsilyo at itinuro ito kay Hideki, habang pinuri ang ama dahil dumating ito ng mag-isa, ayon sa utos. Sinubukan ng ama na pakalmein si Hideki at sinabing magiging maayos ang lahat dahil dala niya ang mga anti-gang hinihingi. Biglang lumitaw si Melan na may dalang tray at inutusan ng ama ni Hideki na isaayos ang mga anti-gang gamit. Binalaan niya itong huwag gumawa ng anumang kainahinala. Sumunod ang ama at inilabas ang mga gamit, saka nakiusap kay Shota na pumili na agad ng isa kapalit ng kalayaan ni Hideki. Sinimulan ni Shota sa pagtatanong kung alin sa mga anti-gang iyon ang may pinakamataas na halaga. Sinubukan ng ama ni Hideki na linlangan siya matapos mapansin na hindi alam ni Shota ang tunay na presyo ng mga ito, kaya itinuro niya ang pinakamaliit na florera. Sa kasamaang palad, nabasa ni Melan ang kanyang balak at ibinunyag na ang halaga ng porselana ay hindi nakabatay sa laki. Nang mahuli ang kanyang panlilinlang, dinampot ng ama ni Hideki ang anti-gang chino at umamin na iyon ang may pinakamataas na halaga.
Nagulat siya nang biglang ihagis ni Shota ang isang bakal na tubo at utusan siyang basagin ang florera. Hinawakan ng matanda ang tubo at nagreklamo, sinasabing ang florera ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong yen. Ipinaalala ni Shota na sa sandaling dumating ang mga gamit doon, pag-aari na niya ang mga iyon, kaya may karapatan siyang magpasya kung paano ito tretuhin. Nanggigigil ang ama ni Hideki habang itinataas ang tubo. Sinabi niya kay Shota na isusumpa siya hanggang kamatayan ng Diyos ng sining. Kalmadong sumagot si Shota na napapaligiran na siya ng 12 ng kamatayan, kaya hindi na problema ang madagdagan pa. Minadali niya ang matanda, at sa huli ay winasak nito ang mahalagang florera. Naramdaman ni Hideki ang sakit para sa kanyang ama. Lumapit ang matanda kay Shota at mariing hiniling na ibalik ang kanyang anak. Sa hindi inaasahang sandali, naglabas si Shota ng baril at inakusahan ng ama ni Hideki na hindi tinupad ang usapan dahil peke ang ginamit niyang pangpalad. Pagkatapos nito, pinaputukan niya ang natitirang mga florera hanggang sa mabasag ang mga iyon. Nabigla si Hideki nang mapagtanto niyang totoong baril ang hawak ni Shota. Ipinaliwanag ni Shota na nagsagawa na ng imbestigasyon ang kanyang grupo at nalaman nilang may koleksyon ng mga peking obra ang ama ni Hideki bilang proteksyon laban sa pagnanakaw. Dahil dito, pinaghinalaan nilang ang mga peke ang dadalhin nito. Inamin ng ama ni Hideki ang katotohanan at sinabi niyang hindi niya kayang isuko ang mga tunay na obra dahil hindi na muling magagawa ang mga iyon, at hindi mauunawaan ni Shota kung gaano ito kahalaga. Tinanong ni Shota, kung mas mahalaga ba ang mga obra kaysa kay Hideki. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri at bumukas ang isang screen. Doon, nakita ng ama ni Hideki si Alfie na pumapasok sa kanyang lihim na art room gamit ang huwad na susi. Nagulat siya na nakapasok ito ng walang hadlang. Ipinahayag ni Shota na sasaktan niya ang mga daliri ni Hideki isa-isa hanggang sa utusan ng ama nito si Alfie na sirain ang lahat ng obra. Matigas na tumanggi ang ama ni Hideki. Bilang patunay ng kanyang sinasabi, inutusan ni Shota si Alfie na basagin ang mga anti-gong gamit. Sa isang malakas na hampas, winasak ni Alfie ang marami sa mga iyon. Hinawakan ni Shota ang isa sa mga daliri ni Hideki at binasag ito na parang sanga. Agad na napasigaw ang binata sa matinding sakit. Sinabi ni Shota na huwag magingay dahil nagsisimula pa lamang sila. Sumigaw ang ama ni Hideki at nakiusap na tumigil siya. Ngunit muling tinanong ni Shota kung alin ang mas mahalaga, ang daliri ng kanyang anak o ang kanyang pinakaiingatang koleksyon. Habang pinapanood ang lahat, napansin ni Melan na nakaramdam siya ng awa, kahit hindi yun ang kanyang plano. Nagbigay si Shota ng hudyat kay Alfie, at pumili ito ng isang palayok. Agad na sumigaw ang ama ni Hideki at sinabi kung gaano iyon minahal ng emperador ng China, higit pa sa kanyang mga babae. Nang makita ni Shota kung gaano kalakas ang pagkakapit ng ama ni Hideki sa palayok, inalok niyang bunutin ang kuko ni Hideki kapalit ng kaligtasan ng gamit. Natakot si Hideki nang makita ang kanyang baliw na guro na may hawak na pang-ipit. Dahil dito, napasigaw siya at humingi ng tulong. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ng kanyang ama na ang palayok ay nagkakahalaga ng 80 milyong yen at handa siyang bilhan si Hideki ng kahit ano. Basta tiisin lamang nito ang pagkawala ng isang kuko, dahil uburin naman iyon muli. Pagkarinig nito, napagtanto ni Hideki na tapos na siya. Kinumpirma ni Shota ang kanyang kinatatakutan ng bunutin nito ang kanyang kuko, dahilan upang mapasigaw ang binata sa matinding sakit. Nang makita ni Shota kung gaano katigas ang ama ni Hideki, tinanong niya ito kung alam ba nito kung ano ang ika-27 ng Mayo. Walang maisagot ang matanda. Kaya ipinaliwanag ni Shota na iyon ang kaarawan ni Hideki. Ikinwento ni Shota kung paanong tuwing kaarawan ni Hideki ay mag-isa lamang itong kumakain ng cake taon-taon. Pagkatapos nito, inutusan niya si Alfie na pumili ng susunod na gamit. Pumili si Alfie ng isa pang palayok, at binigyan ni Shota ang ama ni Hideki ng pagpipilian, iligtas ang daliri ni Hideki kapalit ng palayok. Tumugon ang ama at sinabi na ang palayok ay nagkakahalaga ng 120 milyong yen. Halos sumuko na si Shota sa matanda, ngunit bigla niyang tinanong kung may gusto ba ito sa Zenkoji Temple. Nalito ang ama ni Hideki at sinabing wala siyang nararamdaman para sa lugar na iyon. Paalala ni Shota na minsan nang naantig si Hideki sa templong iyon nang bumisita sila roon bilang pamilya. Binanggit niya na ang templo ay nagbubukas lamang kada 7 taon at na minsan ay ninais ni Hideki na makabalik doon kasama ang kanyang ama.
Ipinaalam ni Shota na magbubukas muli ang templo sa susunod na linggo. Pagkatapos, binasag niya ang isa pang daliri ni Hideki at tiningnan ang ama nito ng may paghamak, sinasabing masyado ng lumabis ang pagmamahal ng matanda sa mga anti-gong gamit at sakita. Inilabas ni Shota ang isang mabigat na martelyong bakal at ipinaliwanag na ang mga daliring nasaktan kanina ay maaari pang gumaling, ngunit walang balik ang isang dinurog na daliri. Sa takot sa kanyang buhay, nakiusap si Hideki kay Shota na tumigil, ngunit sinabi ni Shota na sa kanyang ama siya dapat magmakaawa. Humarap si Hideki sa kanyang ama at nagmakaawa. Sa sandaling iyon, nag-alok ang ama ni Hideki ng pantubos na 100 milyong yen kapalit ng kalayaan ng kanyang anak. Napansin ni Shota na bahagyang lumalambot ang matanda, ngunit sinabi niyang hindi niya gusto ang pera. Inabot ni Shota ang isang aklat sa ama ni Hideki at inutusang basahin iyon. Sinabi niya na kung mas mahalaga pa rin ang palayok matapos basahin ang aklat, dudurugin niya ang mga daliri ni Hideki. Itinaas ni Shota ang martilyo, ngunit sa huling sandali ay pinahinto siya ng ama ni Hideki. Tumalon ang matanda upang tabunan ang kanyang anak, umiiyak at sinasabing hindi na niya kailangan ang mga palayok at ibalik na sa kanya si Hideki. Nagulat si Hideki at tinanong ang kanyang ama kung bakit, lalo na't iginiit nito kanina na mas mahalaga ang palayok kaysa sa kanyang buhay. Hindi binawi ng ama ang sinabi niya noon, ngunit ipinaliwanag niyang walang anumang gamit ang kayang ipalit kay Hideki. Matapos nito, winasak ni Alfie ang lahat ng anti-gong gamit, at pinalaya ni Shota si Hideki. Dali-daling nilapitan ng ama si Hideki at humingi ng tawad. Hindi pa rin maunawaan ni Hideki kung bakit nagbago ang isip ng kanyang ama, kaya ipinaliwanag ni Shota na nabasa ng matanda ang sanaysay ni Hideki noong bata pa siya. Sa sanaysay na iyon, hinangaan ni Hideki ang kanyang ama at inasam na ipagpatuloy at pangalagaan ang pamana nito sa pamamagitan ng pagpapalago ng kumpanya ng konstruksyon upang maging numero 1 sa buong mundo. Yamakap ang ama ni Hideki sa kanyang anak at inamin na labis siyang nalulong sa trabaho kaya nakalimutan niya kung ano ang tunay na mahalaga. Sinabi niya na walang anumang koleksyon ng pera ang kayang ipalit sa isang buhay at sa mahalagang panahong kasama ang kanyang anak. Sa puntong iyon, labis na naantig si Hideki at napaiyak ng todo. Sa wakas, muling nabuo ang ugnayan ng kanilang pamilya. Bilang pangwakas, iniwan ni Shota ang lugar at binanggit niya na natupad na ang kanyang misyon. Sa sumunod na linggo, magkasamang bumisita si Hideki at ang kanyang ama sa Zenkoji Temple. Nagpasalamat ang ama ni Hideki kay Shota dahil ipinarealize nito sa kanya na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Samantala, pinapanood ni Shota at ng kanyang mga kasama ang eksena gamit ang isang RC drone. Napansin ni Alfie na hindi mukhang tao si Shota na kayang baliin ang daliri ng kanyang estudyante. Agad siyang ininsulto ni Melan dahil sa kakulangan nito ng malalim na pag-iisip. Pagkatapos, inihagis ni Melan kay Alfie ang isang pares ng mannequin na may nakapaloob na electric shock. Ipinaliwanag niyang minadali niyang buuin ang mannequin na isinuot sa braso ni Hideki, at sa mismong sandaling binasag o sinira ni Shota ang mannequin, nakaramdam si Hideki ng kuryente. Idinagdag ni Alfie na sa ilalim ng matinding tensyon, halos kahit sino sa kalagayan ni Hideki ay mapagkakamalang sarili nilang kamay ang nakuryente kahit maliit lang ang shock. Nag-alala si Melan na baka sumobra si Alfie sa pagbabasag ng mga anti-gong gamit, ngunit ipinaalala ni Alfie na isa siyang guro ng fine arts at ang ginawa lamang niya ay lumikha ng peking footage. Sa huli, nilinaw niya na walang tunay na nasaktan sa buong pangyayari. Matapos iyon, hiningi ni Melan ang kanyang gantimpala sa pagtulong kay Shota sa plano. Tinanong siya ni Shota kung magkano ang nais niyang ilipat sa kanyang account. Nang sabihin ni Melan na ayaw niya ng dolyar, naglista si Shota ng iba't ibang pera at halaga na maaari niyang ipadala. Gayunpaman, sinabi ni Melan na hindi siya interesado sa pera, kundi sa aliwan. Agad na naisip ni Shota ang bakasyon, ngunit natuwa si Melan sa ideya at sinabi niyang gusto niyang makita si Shota na makipag-date sa isang babae. Hindi pa rin naintindihan ni Shota ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ito ni Alfie ng diretsahan. Sinabi niyang panahon na para makipag-date si Shota kay Sakurako. Nagtaka si Shota kung bakit nila gustong makipag-date siya sa kanyang protection target, ngunit sinabi nilang magiging masaya iyon, lalo na't tinulungan nila siya sa kanyang plano. Sa huli, pumayag si Shota.
Natawa si Melan na parang nanunood ng isang kapanapanabik na soap opera at tinawag siya bilang dakilang mercenary teacher. Sa pagkakataong iyon, nagkasundo sina Melan at Alfie. Pagkaalis ni Melan, sinabi ni Alfie kay Shota na hindi lang aliwan ang dahilan ng pagbanggit nito sa kaso, kundi paraan din upang siyasatin ang kalaban, dahil kulang pa sa impormasyon ng huling boss at hindi pa ito makakilos. Sumagot si Shota na alam na niya iyon, ngunit inamin niyang hindi pa siya kailanman nakipag-date kaya wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Nagulat si Alfie at tinanong kung may kahit isa o dalawang romantikong karanasan na ba si Shota. Sumagot si Shota na ang naranasan niya lamang ay matitinding labanan sa digmaan. Sinubukan ni Alfie na ipaliwanag sa mas simpleng paraan sa pamamagitan ng pagtatanong kung may karanasan na ba siya sa babae. Naalala ni Shota ang isang babaeng nakilala niya sa isang village sa gitna ng Civil War, kung saan tinuruan niya itong magbaklas ng assault rifle. Halos mapahawak sa noo si Alfie at napagtanto niyang wala ng pag-asa si Shota, lalo na't nasayang nito ang pagkakataon noon. Kaya inabot niya kay Shota ang maraming romance manga at magazine. Ipinaliwanag niya na ang romansa ay parang digmaan din, dahil ang kumokontrol sa impormasyon ang kumokontrol sa mundo. Habang binabasa ni Shota ang mga magazine, natutunan niya mula kay Alfie na may mga lugar na dapat dalhin ng babae kapag nakikipag-date. Gayunpaman, sinabi ni Alfie na mayaman si Sakurako at tiyak na naranasan na nito ang lahat ng tipikal na romantic spots. Dahil dito, inalok ni Alfie na siya na mismo ang magplano ng date. Inutusan niya si Shota na magpadala ng sulat kay Sakurako at yayain itong magkita sa harap ng Hachiko. Nang marinig ang pangalang Hachiko, sinabi ni Shota na kilala niya ang alamat ng asong Hapones na sumisimbolo sa diwa ng samurai. Kinabukasan, matapos ang oras ng klase, iniabot ni Melan kay Sakurako ang liham mula kay Shota. Nang mabasa ito ni Sakurako, namula ang kanyang mukha nang makita niyang sa harap ng Hachiko ang tagpuan. Maya-maya, tumayo si Sakurako sa labas ng lugar at naghanap kay Shota, ngunit hindi niya ito makita. Samantala, naroon si Shota sa Yuno Museum, nakatitig sa taxidermy ng tapat na aso. Maraming babae sa loob ng museo ang nahulog ang loob kay Shota dahil sa matagal niyang pagtayo roon. Sa kabila nito, napansin ni Shota na tila late si Sakurako.